We don't care. What is important is we still have the freedom of action to continue performing our mandate. Ayun mga utol Hindi po basta ganon. Pero bago tayo magpatuloy dyan, ipapakita ko muna sa inyo itong. Ayan. PH allies hold joint military exercises in West Philippine Sea. Diyan pa lang ay nagpapatunay na hindi basta-basta maaagaw ng China itong mga teritoryo natin. Bago lamang yan mga utol, 14 hours ago. Okay? So panoorin na natin ano nga ba yung mga kaalyado natin na sumama dito sa military exercises na ginanap sa West Philippine Sea. Joint military drills between Manila and its allies in the West Philippine Sea. Naval and air assets of 5 nations are joining the exercises. More in this report. Limang bansa ang kasama natin, mga utol, 5 bansa. The Philippines cites the importance of conducting joint maritime operations with allies in support of the country's defense posture. This comes as the militaries of the Philippines, Australia, Japan. Ayun, teka lang. Ayan na pala kung ano-ano. Country's defense posture. This comes as the militaries of the Philippines, Australia, Japan, as well as New Zealand and the United States hold joint maritime drills today. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Tuluyan na nga ba tayo napalayas ng China sa Sabina Shoal, mga utol? Yan ang ating aalamin mula kay Mavs Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ayan, ang barko ng PCG sa Sabina, pinalayas ng China. Umuwi na. Kinuyog ng Chinese warship. Takbo ang PCG. Totoo nga ba ito? Okay, game na mga utol. Kakapasok lang na balita, barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Sabina Shoal, pinalayas ulit ng China. Oo, pinalayas tayo sa sarili nating teritoryo. Hindi to kusang pag-alis tulad noong BRP Teresa Magbanwa. Sa satellite monitoring kasi ni retired US Air Force General Ray Powell, September 25 noong sinubukan tayong paalisin. Pinalibutan at kinuyog tayo ng 15 na barko ng mga Chinese. September 26 na uwi sa habulan hanggang sa nagdesisyon na ang Philippine Coast Guard na umuwi na at iwang muli ang Sabina Shoal. Nako po, totoo nga ba ito? Na iniwan na natin ng Philippine Coast Guard natin ang Sabina Shoal? Parang hindi ako makapaniwala, mga utol. Okay? Mamaya may papakita ko sa inyo Tuloy muna natin to. Hindi naman kinumpirma ng PCG kung ito ba yung dineploy na kapalitan ng BRP Teresa Magbanwa. Pero galing kasi to ng Sabina Shoal. Is that we don't intend to disclose to the public the operational details of our operation. Tama. But it doesn't mean na hindi tayo nag-deploy. I just don't want to confirm nor deny whether additional vessels were deployed immediately. It doesn't mean we have already abandoned Sabina Shoal. I think there's a misconception, sir. Itinanggi naman ng Pero totoo mga utol may pinadala na tayong barko doon kasama ang ating Philippine Navy ships. Okay? Sa Sabina Shoal. At palagay ko hindi natin basta-basta bibitawan diyan sa Chinese, sa mga China. Sa China. Itong Sabina Shoal. Pero I wonder kasi etong mga Chinese Maritime Militia talagang pumapalibot diyan sa bahagi ng Sabina Shoal. And take note mga utol, ang Sabina Shoal ay more or less 70 nautical miles lamang mula sa pangpang ng Palawan. Napakalapit po talaga yan. Kaya ating teritoryo yan. Okay? Philippine Navy na kaya umuwi ang BRP Cape Engaño ay dahil sa 11 Chinese Navy warship na malapit doon. Hindi raw dito natakot ang PCG. Pero hindi sinabi ang dahilan bakit umuwing ulit. More than 10 warships of China in just one nearby areas. I mean, malapit sila sa isa't isa. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. Alright. So, how do we view it, sir? I know you said earlier na you don't want to speculate on what, but on our part sa POP, how do we view it? Importante ay nagpapatuloy tayong gampanan natin yung ating mandato. So they could surge number of ships to a particular shoal. We don't care. What is important is we still have the freedom of action to continue performing our mandate. Ayun mga utol Hindi po basta ganon. Pero bago tayo magpatuloy dyan, ipapakita ko muna sa inyo itong.
Itong. Ayan. Ayan PH allies hold joint military exercises in West Philippine Sea. O, diyan pa lang ay nagpapatunay na hindi basta-basta maaagaw ng China itong mga teritoryo natin. Bago lamang yan mga utol, 14 hours ago. Okay? So panoorin na natin ano nga ba yung mga kaalyado natin na sumama dito sa military exercises na ginanap sa West Philippine Sea. Joint military drills between Manila and its allies in the West Philippine Sea. Naval and air assets of 5 nations are joining the exercises. More in this report. Limang bansa ang kasama natin, mga utol, 5 bansa. The Philippines cites the importance of conducting joint maritime operations with allies in support of the country's defense posture. This comes as the militaries of the Philippines, Australia, Japan, Ayun, teka lang. Ayan na pala kung ano-ano. country's defense posture. This comes as the militaries of the Philippines, Australia, Japan, as well as New Zealand and the United States hold joint maritime drills today. AFP spokesperson Francel Margaret Padilla says these activities benefit Filipino soldiers and improve interoperability among the participants. Totoo mga utol, napakalaking bagay niyan para sa atin. Dahil since nagpapakita ng puwersa at concern itong mga kaalyado natin tungkol sa pinaglalaban natin teritoryo laban sa China. Okay, napakalaking bagay niyan mga New Zealand, Australia, Japan, United States at Pilipinas ang nag-military drill. Malamang sa malamang, may sasabihin na naman nakakaiba itong China pagkatapos nito, 'di ba? Dahil lagi naman nilang ginagawa yan eh. Sasabihin nila nakikialam, keso ganyan kaya gumugulo. Pero sa totoo lamang itong China nagpapagulo dito. Tuloy muna natin konti. In our case, we are fortifying our defenses in terms of looking at our interoperability with our alliances. This activity is actually conducted in a manner that is consistent with international laws and with due regard to the safety of navigation and the rights and interests of other states. So this will also strengthen our cooperation with these like-minded nations who are joining, and of course, it will upgrade the skill sets of those who are involved. Tama, 'di ba? Malaking bagay 'yan. Maraming matututunan diyan ang ating mga sundalong Pinoy. Okay mga utol, at saka diyan pa lang syempre warning na yan sa China na ito yung unang-una niyong makakabangga kapag ginawa niyo yung mga bagay-bagay na yan. So ano masasabi niyo diyan mga utol? Pa-comment na lang, mabalik na tayo kay Melvs Castle yan nagsagawa ng military exercises sa West Philippine Sea mismo. Ang Pilipinas kasama ang 4 na kaalyadong bansa, New Zealand, Japan, Australia at ang United States. Ayan mga utol. Balikan na natin to si Melvs Castle. Hindi sinasa publiko ng Philippine Coast Guard ang kanilang operational details daw. Siguro para hindi mapahiya na itinaboy na naman tayo ng China. Pero meron daw tayong strategic presence doon na nagpapatrolya. Siguro sa pamamagitan ng paggamit ng eroplano ng PCG. Kaso oras lang to at madalian kaya posibleng pag-alis ng PCG doon ay magtambak agad ang mga Chinese. Oo, totoo yun, no? Kapag walang bantay, syempre palilibutan nila yan. Pero sa pagkakaalam ko, sumama na rin sa pagpapatrolya ang United States dito sa ating mga katubigan, sa ating mga nasasakupan, mga utol, nagpatrolya sa buong West Philippine Sea. And meron na naman panibagong issue na ginawa etong China sa Scarborough Shoal. Yan yung susunod nating topic, yung nangyari sa Scarborough Shoal. Okay mga utol, kailangan ko lang ang inyong komento, paki-comment na lang at paki-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. Game na. Meron tayong patrol operations doon sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin. At hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagpapatrol doon sa area. Ang problema kaya nabuli na naman ang Philippine Coast Guard. Hinatid lang kasi ng Philippine Navy warship tapos umalis agad. Di ayan na naman ang mga Chinese. Pinagtatakpan pa ng PCG ang sarili nila. Kitang-kita naman sa monitoring ng US na umuwi at bumalik na ito sa Palawan. Objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. We are an evolving capability. We adapt. We must continue forward better than yesterday. We'll be maintaining strategic presence all over
all over the country. We are everywhere. Pahirapan na naman ang pagbalik dyan. Kayo, anong masasabi nyo sa pag-uwi na naman ng isang barko mula sa Sabina Shoal? Wala na, finish na ba? Ikomento sa baba ang inyong salobin. Pero sa totoo lang mga utol, yun nga yung kapasidad natin na bantayan yung lahat ng ating mga teritoryo ay nahihirapan dyan ang ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ang unang-unang dahilan yan ay dahil kulang tayo sa mga barko o mga assets. Okay? So, di ba, iniisip nga nila ng Department of National Defense na since hindi pa dumadating yung ating mga barko, umarkila muna ng mga available na barko para masuportahan lang o mapuntahan lang yung mga ating mga teritoryo na pilit inaagaw ng China. Palagay nyo ba? Magandang mungkahi yun ng Department of National Defense, mga utol, na since wala pa yung mga in-order natin barko kasi hindi ganun kabilis yan i-deliver, mga utol. Hindi pag-order mo, hindi parang kotse yan. Pag-order mo, walang isang buwan, nandyan na. Ayan po, ginagawa pa. O na yung mga utol, kung aarkila nga muna tayo habang wala pa, kasi kulang nga po tayo sa mga barko, palagay ko sa akin, mas okay yun. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat kay Malvs Casal. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.